Magandang hapon po sa inyo lahat at welcome po sa gawain ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay na siyang dahilan kung bakit tayo ay narito. Sa totoo lang, ay talagang sinabi ko na yung mga attendees ay wag nang umattend. At salamat naman sa ating Panginoon, halos lahat naman tayo rito ay talagang kabilang lamang doon sa ating ginawang live streaming. At halos wala naman talagang attendees. Okay? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Anyway, alam niyo po talagang napakahirap yung situation ngayon. Salamat na lamang at meron tayong mga salita ng Diyos patungkol sa mga mangyayari. Kasi lingid po sa inyo, kung ano yung sinasabi ko po sa inyo, ay pinamumuhay ko po ito. Bagamat hindi maganda, meron tayong krisis ngayon at napakahirap na ang situation. Pero para sa akin ay nagiging daan para yung mga tao ay masiyaran ko ng salita ng Diyos. At sa totoo lang, ito nga lamang paglalagay ko sa Facebook. Dati, pag naglagay ko sa Facebook, ilan lamang tao ang mga nanonood. Pero ngayon, ang dami na. Lalo na nung sinamahan ako ng aking anak na si Cecil. Pakita mo nga Cecil. Yung Cecil, okay, right. So, lumalabas yung mga bagay na talent na binigay ng Diyos sa kanya. Kaya kaninang umaga, yung morning worship service natin, ay imagine nyo 700 plus ang viewers po natin. Na kung saan ay, ang mga tao kasi ngayon, kung tutuusin, naghahanap sila ng ng solution to the problem. At sa totoo, yung iba, kasi wala ka nang gagawin ngayon, nasa bahay ka lang eh. Kaya sa totoo lang, yung mga mahihirap, ang hirap talaga ng buhay. Na kung saan ay, may imagine mo kung isang buwan ka na nasa maliit lang na kwarto, eh parang nagkasala ka na, nakulong ka. Tama po ba? Yung malalaki ang bahay naman, na may mga garden-garden pa, hindi man tawag doon ay kulong, pero self-exiled po yun. Exiled ang tawag. Kaya merong somewhat distinction. Pero magkaganon man, parehas na parabang nalimitahan ng paggalaw. So sa totoo lang ay reality yung COVID-19. Kaya nga tayo ay nasa ganitong situation dahil kasi nga talagang kumikilos ang ating gobyerno para kahit paano mapigilan ang paglaganap. Tayo nga, kung tutuusin, ito na ang huli nating gawain sa ngayon. Okay, hindi natin alam kung kailan magwawakas ang COVID-19. Pero gusto ko malaman nyo, wala pa tayo sa tinatawag na 7 years tribulation na nasa Bible. Wala pa yung pagbagsak ng puot ng Diyos. Kung sasabihin nyo tayo ay naroon na, nagkakamali po kayo. At kahapon nga, meron akong kausap na isang matanda. Kumbaga, nung nagkasalubong kami, siya nag-grab, na driver. At sabi niya nga, humina yung kanyang, Pero ang natutuwa ako, hindi siya natakot sa akin kasi siya pa yung nakipagkamay sa akin eh. Okay? Ako naman, hindi rin naman natatakot kasi ako'y lingkod ng Diyos. Maliban lamang kung ako'y may kasalanan, pwedeng mangyari sa akin mga negative. Pero as long na walang kasalanan, no need to fear. No, sa aming pag-uusap ay makita natin talagang yung iba tanggap na nila yung situation eh. At alam din naman nila yung kamatayan ay napakalapit. Pero ang sabi ng gano'n ay, alam niyo po, ang Bible natin nagtuturo na hindi naman dyan magwawakas ang yung istorya ng tao, yung mundong kilalalagyan natin, hindi magwawakas dyan. Sa totoo lang, wala yan sa kumbaga hindi yan nakabanggit sa mga signs na binigay ng ating Panginoon at maging sa aklat ng Revelation. Yan ay reminder lamang po na ang Panginoon Kristo ay malapit nang dumating. Kaya papasalamat ako kasi sa ganitong situation, nasisira ko yung mga tao. Okay? Hindi lamang isa ang nasisira ko, marami. Maski na doon sa Bilian, nung bumili pala ako kahapon, ay sinabi ko na sa kanya na alam ba kung bakit nasa ganito tayong kalagayan? Kasi nga ganito yung nakalagay sa Bible. So, tayo mga mananampalataya, dapat hindi tayo katulad ng mga hindi mananampalataya na walang kamuwang-muwang sa mga nagaganap. Tingnan niyo ito. Yung nagaganap sa ating kapanahunan na COVID-19, wala namang walang announcement ang Diyos, walang propeta na ginamit ng Diyos para sabihin magkakaroon ng ganito. Okay? Wala talaga lahat.
Para bang biglaan na lamang na high hope ang bawat isa na pagpasok ng 2020 ay ganito, masaya, ganyan. And then, iba ang nangyari sa istorya. So, sabi kong gano'n ay, kung itong ang COVID-19 ay, COVID-19 rather, ay ganito ang nangyari, na hindi nagpa-anunsyo ang Diyos, how much more yung sinasabi ng Bible na ganito ang mangyayari bago darating si Jesus. Ibig sabihin may anunsyo yan eh. Kaya kung nangyari itong COVID-19 sa atin, without announcement ang Diyos, na kung saan hindi siya magkasala, kahit na i-allow niya yung ganitong mga pangyari, hindi siya masisisi, how much more yung nakalagay na sa Bible, kaya isinulat yan para yung mga tao ay mag-prepare. Unfortunately, yung mga kababayan natin dito pa lamang sa COVID-19, makita na natin yung preparation ng mga tao. May mga tao na matitigas sa mga puso as if para bang, wala lang. Akala ng iba, ang Diyos ay para bang nanonood lang, para bang siya pa yung hopeless na walang magawa dahil kasi ang mga tao evil, ganito ang mga pinagagawa. Hindi ganun ang story po niyan. Walang panahon, walang pagkakataon na ang Diyos ay sunod-sunuran sa tao. A man can receive nothing except it were given from heaven. Ang Diyos, kontrolado niya ang lahat ng bagay at yung kanyang sinabi sa Bible, yun ang magaganap. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. So, itong nangyari sa COVID-19, maaaring sabihin natin ay, paano natin naharapin ito? Okay? May nakalagay ba sa Bible kung paano harapin ang situation? Sa totoo lang, lahat ng mga bagay na nakasulat na sa Bible, kung paano ang ating gagawin. Ibig sabihin, may mga tinuro na sa Bible. Sabi, whatever things were written in the earlier times, it was written for our learning. Tingnan nyo ito. Yung COVID-19 sa Wuhan, bagamat napakarami ng mga naapektuhan ng COVID nga ganyan, yung virus na yan, pero makita natin na meron naman din mga gumagaling. At yung mga ibang mga doktor, ay dahil nagtagumpay na sila doon sa kanilang kinalalagan, nagpuntahan sila sa Italy. Ibig sabihin, kung yung mga tao yan naging successful, ay yung mga tao, kokopyahin lang yan. Kung paano nila na-solve yung problem. May nauna na. Kaya ngayon, kung sa mundong natin ay ganyan, sa Bible natin, merong nang nauna. Kaya ano mga bagay na nakasulat, it was written for our learning. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya ngayon ay bagamat maganda yung mga sinasabi ng mundo kinalalagan natin, kumbaga how to counter itong virus na ito, pero gustong malaman nyo na masigit na maganda ang itinuturo ng ating Panginoon. Kung paano tayo haharap sa ganitong situation. Kasi meron ng mga nauna. Siguro simulan na natin. Bagamat maraming mga talata sa Bible natin ang magbibigay sa atin ng assurance ng protection, siguro itong mga babanggitin ko sa hapong ito ay sufisyente na para tayo ay magkaroon ng assurance na bilang mga tao ng Diyos, tayo ay merong protection from the Lord. So, una ay ganito. Concerning protection ng ating Panginoon, merong proclamation doon sa Egypt. It was already proclaimed in Egypt kung paano ang mga tao ng Diyos ay merong protection from the Lord. So, yung unang punto sa atin ay proclaim in Egypt. Sabi, I will make a difference between my people and your people. Tomorrow, this sign shall be. So, kumbaga very basic. Ang ating Panginoon, kung tutuusin, dahil ang mga tao ay nasa panahon ng kamangmangan. Bagay ganito yan eh. In the very beginning, isa lamang naman talaga ang Diyos. At nagsimula ang kabiasnan. At kung tutuusin, sa Bible natin na ikwento na yung mga nangyari sa simula't simula. Kung paano ang Diyos din naman ang pumupuksa sa tao. Minsan madaling i-credit natin sa Diablo yung mga negative. Pero sa totoo lang, hindi naman makakilos ang Diablo kung hindi ba i-allowed ng ating Panginoon. So, kunin muna natin yung kasaysayan. Na makita natin na ang kasaysayan ng mundo natin, nung nagalit ang Diyos, halos maubos ang tao. Kasi parang peste na yung mga tao eh. Bakit tayo, no?
sa loob ng bahay natin? Natutuwa ka ba pag may mga ipis, may mga daga? Di ba gusto mo talaga ma-eliminate sila? Tama po ba? Kaya nung nagkasala ang tao, halos nasa ganung kalagayan na i-exterminate ng Diyos yung mga tao. Kaya lamang ay talagang hindi niya naman nilikha ang tao para mawala. So, nagtira siya ng isang pamilya, si Noah. Kaya kung tutuusin yung kwento doon kay Noah, makita natin na bagamat ang Diyos ay galit, pero may mga taong nakakasumpong ng biyaya. Kaya ang sabi nga noon sa Genesis chapter 6 verse 8 ay, "But Noah found grace in the eyes of the Lord." So, ang Diyos, kung tutuusin, pag hindi sumunod ang mga tao, kahit isang pamilya lamang ang maprotektahan niya, pag ayaw nilang maniwala, ganun ang mangyayari. Kaya kung tutuusin, doon pa lang ay pwede na tayong mag-share sa mga tao na pag ayaw nilang magbago, patuloy pa rin sila sa kasalanan, ay ang ating Panginoon hindi mapipigilan yung kanyang judgment. So, yung nangyayari ngayon, hindi naman ito patulad kay Noah. Yung COVID, I assure you, hindi mauubos ang tao ngayon. Hello? Wala namang propeta, walang sinasabi ang Diyos sa Bible natin na yung mga tao kung hindi magsisisi ngayon, maubos. Okay? Bagkus ang binabanggit lamang dito ay bago darating si Jesus, ganito ang mangyayari. At talagang mangyayari yun. Now, going back here, I will make a difference between my people and your people. Tomorrow this sign shall be. So, yung kwento doon sa Egypt, kung tutuusin yan ay very familiar o common sa mga so-called mga Christian. Kung tutuusin, ito ay maaaring nagagamit na lamang na kwento sa pambata, na kung saan ay pampatulog ng mga bata. Pero gusto ko malaman yung hindi isinulat yung kwentong yon para magaganon. Ipinakita lamang dito yung salot na binagsak, 10 salot ang ibinagsak sa Egypt para lamang makita yung distinction ng tao ng Diyos at hindi tao ng Diyos. Ma-imagine nyo, sinasalot sila ng ating Panginoon, pero walang salot sa mga tao ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, ano bang gusto ko i-drive sa inyo? Tayo ay mga tao ng Diyos. Kumbaga, ang sabi nga nun ng Bible, Jesus. O sabihin na natin, in the Old Testament, ang sabi nga nun ng Panginoon, maaaring Malakay chapter 3 verse 8, itong talatang ito. Sabi nga nun ay, I, the Lord, change not. Hindi ako nagbabago. Pagdating naman sa aklat ng Hebrews, ang sabi nga nun ay, Jesus is the same yesterday, today, and forever. So, ibig sabihin, yung Panginoon na yun, na walang iba kundi si Jesus, kung paano siya ay ganito nung araw, hanggang ngayon, ganito pa rin siya ang kanyang pakikitungo. Kaya ngayon, kung paano siyang nakitungo sa kanyang mga tao nung araw, na bagamat sinasalot ang isang bansa, ay hindi naapektuhan yung kanyang mga tao, pwede mangyari yun sa ating kapanahunan. Bagamat hindi ko sinasabi sa inyo na huwag kayong magsuot ng mask, o kaya naman ay social distancing, o kaya hugas ng mga kamay, o kung ano-ano pa mga safety precaution. Pero gusto ko malaman nyo na higit pa dyan ang protection natin. Hindi dahil sa mask, kasi pwede naman din kahit na anong ingat mo, magulat ka na lamang, meron kang sakit. Naintindihan niyo po? Hindi mo akalain, bigla kang magkasakit. Pero one thing is sure, pag ikaw ay tao ng Diyos, I will make a difference between my people and your people. Kaya how I wish, dito sa panahon ng COVID-19, yung mga tunay na tao ng Diyos, hindi magkasakit. Para makita ang difference ng tao ng Diyos at hindi tao ng Diyos. Kaya kung tiyakin mo muna, kung ikaw ay tao ng Diyos. Kasi kung tao ka ng Diyos, wala kang protection from the Lord. Pero kung tao ka ng Diyos, huwag kang matakot. Sabihin sa tabi mo, huwag kang matakot. Eh bakit ang layo mo sa akin? Nag-o-observe lang. Okay. Palakpakan natin si Panginoon. Okay? Kaya lang kayo mga distance para kahit pa paano ay observance ng social distance, social distancing na tinatawag. Okay? Kaya hindi naman sabihin hindi nyo mahal ang balsa. Anyway, I will make a difference. So, tayo ay malaking ebidensya na merong tunay na buhay na Diyos. Pag natapos ang COVID-19 na walang nangyari sa atin, tayo ang buhay na testimony na tayo ay, o sabihin natin na buhay ang Diyos, totoo ang kanyang mga salita.
Okay? At bukod pa riyan, kaya ka hindi natatakot sa panahong ito dahil kasi nakita mo, may nakasulat dito, I will make a difference between my people and your people. Tomorrow this sign shall be. Okay, actually pag binasa nyo na yung aklat ng Exodus, ay makita nyo yung mga salot talagang puro lamang sa mga Egyptian. Hindi ko na lamang malalagay sila isa't isa, pero lahat ng salot, walang salot na dumating sa mga tao ng Diyos. Yung lahat ng salot, doon lamang sa mga Egyptian. Kaya nga, yung pinakahuling salot, yung namatay, yung mga Egyptian, pati mga hayop nila, yung mga Hudyo exempted. Pakita natin yung chapter 11, verse 7. Ang sabi nga dito, but against none of the children of Israel shall a dog move its tongue against a man or beast, that you may know that the Lord does make a difference between the Egyptians and Israel. So nung binagsak ng Diyos yung salot doon sa Egypt na napakaraming beses, ay ginawa niya lamang yun para makita na iba ang mga Israelites, iba yung mga Egyptian. Kung sa ating kapanahonan, iba ang tao ng Diyos doon sa hindi tao ng Diyos. Kaya magmula ngayon, dapat iba yung ating pananaw. Dapat maniwala tayo, tao tayo ng Diyos. Sa pamagitan ng ganitong pag-iingatan ako ng Diyos, it will make a difference. Pwede na natin sabihan ng ating mga kasama sa bahay. Di ba? Kasi maaaring sabihin nila, bakit iba ang ating parang hindi ka kinakabahan. Parang wala lang sa'yo. Okay? Hindi naman sa wala lang sa atin. No? Bagkus ay alam natin na meron palang nag-iingat sa atin eh. So isang talata pa lamang yan. Ang puntos para makita ang pagkakaiba ng tao ng Diyos sa hindi tao ng Diyos. Kaya sa ating kapanahunan, kung tutuusin, ito'y time na ang mga tao magising. Time na makikita nila na iba pala yung nasa Panginoon. Dapat makita yon. Kaya ang ating attitude, hindi dapat katulad nila. Dapat mag-behave tayo as a people of God. Bilang mga tao ng Diyos, ganun tayo. Bilang mamamayan ng kalangitan, hindi tayo dapat mag-behave na para bang we belong to this world. You do not belong to this world, you belong to the Lord. Okay. Let's move on. Another point natin is refuge in times of trouble. Okay? So, ang protection ng ating Panginoon, makita natin, ang sabi nga lang sa Psalms 9:9, siya ang refuge in times of trouble. Tayo ngayon ay nasa times of trouble. Hindi natin maisasantabi. Problema yan. Hindi naman biro-birong problema dahil kasi ang patutunguhan ay kamatayan. Hindi lamang sakit, kundi kamatayan ang talagang kinakatakutan. Kaya, ano bang ibig sabihin ng refuge? Ang refuge ay safe place. Lugar na kung saan safe ka. Sa palagay mo ngayon, saang lugar ang safe? Ang iba sinasabi, Switzerland, safe. Okay. Oh, sabi natin, ayun, nakita ko, meron din pala dun sa kanila eh. Okay? At saka yung iba, mahusay lang magtago ng balita. Hindi nila ipinaalam na meron sila para kahit paano maganda ang reputasyon. Eh kung tutuusin itong COVID-19 na ito, kung umabot sa Switzerland na kung saan ang ganda ng lugar, pagkatapos meron silang ganito, ano naman talagang asahan mo sa bansang Pilipinas? Diba? Ang dami na natin mga kabayan, 100 million mahigit tayo. Pagkatapos, ang mahihirap, siksikan. Naintindihan niyo po? Kaya iba natin mga kapatiran, kung tutuusin, ang hirap na kalagayan ngayon. Masabihin na walang alisan sa isang lugar. Walang alisan. Liit-liit ng lugar mo. Ilang pamilya kayo naroon. Walang alisan. Wala na kayong pinagkaiba doon sa aso namin. Bagay, nakakagalaw pa yung aso. 3. Mas maganda pa yung isang aso binigay mo, isang kulungan kanya. Hello? Kaya, bagay, ganito yan eh. Kung tayo ay nahabag sa kanila, mas lalo ang Diyos. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Nasa kanya yan kung kailan magwawakas. So once again, hindi ito ang COVID-19, hindi ito ang magwawakas sa tao. Ito lamang ay reminder that the Lord will come. Kasi bago na rin si Jesus, ay magkakaroon ng mga peste. Hindi lang isang peste, napakarami. Okay? At walang bagay na magwawakas sa tao. Hindi ganyan ang kwento ng Bible.
Ang kwento ng Bible, kahit naman magkaroon ng mga poot ang Diyos, may matitira pa rin mga tao. Okay. So dito, the Lord also will be a refuge for the oppressed. So makita natin, no? The Lord also will be a refuge for the oppressed. Ibig sabihin dito, concern ng Panginoon doon sa mga taong kawawa. Kaya bagamat nakakaawa yung kalagayan ng iba nating mga kapatid na nagsisiksikan sila sa kanilang kilalalagan, pero ang Diyos, siya ang refuge. A refuge in times of trouble. Kaya itong panghawakan nyo, you are in the safe place dahil nasa Panginoon kayo. In times of trouble, maasahan natin ang ating Panginoon. Okay? So, dagdagan natin yan. Another point is, our refuge. So, ulit-ulit, parang hawig na naman, di ba? Our refuge, a very present help. So, maaaring magtataka kayo sa ating outline ngayon. Amen? Hindi nyo ba napapansin yung outline? Okay? Wala ka napapansin. Di ba? Diretso na siya. Amen? Kasi yan ang binigay ng Diyos sa akin. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, ito yung kinakanta natin, Psalms 14 verse 6. Ito, napakaganda nito kung tutuusin. Sabi nga noon ay, parang hindi ang mali ang verse ko. Naku, naghahanap pa tayo ngayon. Okay. Hanapin pa natin yan. Our very present help in times of trouble. Meron man gustong tumulong sa akin, baka na yung verse, no? Hindi, okay, na, baka 41 yan, Psalms 41. Tignan mo nga sa 41 yan. Okay? Baka nagkabaliktad yung mga verse, okay? Doon sa mga viewers natin, may pasensya ng konti, medyo nagkabaliktad dati mga verse. Okay? Pero meron yan. Okay? So walang... Kinakanta natin di ba? Tama? Okay. Alright, so kausapin mo muna yung katabi mo dyan. Sabi mo sa kanya na nabibless ka ba doon sa mga naririnig mo? Okay? Sige, palitan nyo na. Sabihin sa taas. Psalms 461, okay, right. 461, okay. Narambol pala 461 daw. Psalms 461. Tingnan natin dyan. Ayan pala siya. Okay. Ayan na nga. Napunta yung doon? Okay, anyway. Yun ang maganda nun. Merong katulong sa paghahanap. Okay, ito siya. God is our refuge. Okay, always remember, ang Diyos ang ating refuge. Kaya kayo, saan ba kayo, naghahanap ng refuge? Kung tutuusin, di sa gawain natin, ang ganda na di ba? Di ba? Kung wala kayong titiran, dito muna kayo. Hello? Yung mga wala dyan, dito, pwede naman. No, kasi ang luwag nito, Di ba? Medyo sigurado ka pa sa atmosphere. No. Baka iba, ikamatay mo yung suffocation. Di ba? Pero dito, ang ating gawain kung tutuusin, pagka narito tayo, parang iba yung pakiramdam natin. Tama po ba? No? Parang gumiginhawa ang ating pakiramdam. Kung tutuusin, mas komportable ako pag narito kaysa sa bahay namin Hello? Kasi ito yung bahay-sambahan natin sa ating Panginoon. Anyway, ang Diyos buti na lang ay hindi dito lang. Ang Diyos kahit na saan, naroon. Hello? Palakpakan natin ating Panginoon. Basta sa panahon nito, dapat ang Diyos ang iyong safe place. Doon ka sa Kanya nakaasa ng refuge. A very present help. Ibig sabihin, hindi siya para bang tutulong sa iyo nung araw pa, nung araw lang tumutulong. Okay? Natulungan ka na nung araw, hindi ka na matutulungan ngayon. Bagay, ganun din naman, maski na sa tao Maring, halimbawa, at tinulungan kang ganun tapos hindi ka pabayad. Tapos utang ka ulit. Buwelta ka. Hindi pwede. Bayaran mo muna utang mo. Tama po ba? Hello? Hindi sumasagot mga dito. Tama po ba? Wala ka experience kayo. Amen? Yeah, may experience. Hindi, sa mga nagtitinda, talagang sanay yan. Yung salitang buwelta. Baka iba, hindi kumikibo dahil baka... Okay, basta ganito Sa ating Panginoon, ay talagang maasahan mo siya. A very, nilagyan pang very. Hindi lang sinabing a present help, di ba? Kundi a very present help. Ina-assure talaga ng psalmist na ang Panginoon ay makakatulong sa atin in times of trouble. Kayo sa inyong buhay,
Nasubukan niyo na bang lumapit sa Panginoon in times of trouble? Yung iba, dati nga merong sikat na awit na kung saan ay kinakanta ko pa man din. Yung pala, hindi natutuwa ang Diyos. Pag ikaw ay in times of trouble, kung sino-sino ang nilalapitan mo, hindi natutuwa ang Diyos dyan. Pag in times of trouble, ang tanging lapitan mo, sabihin sa Kanya ka talaga, humingi ng tulong sa ating Diyos. God is a refuge, a very present help in trouble. At tutulungan ka niya talaga. Yun ang katiyakan dyan. Kaya kung kayo po'y namumroblema na, lapit lang sa Diyos. Tutulungan ka niya talaga. No? Hindi siya tutulong sa iyo parang in the future. Ngayon, tutulungan ka niya. Kaya, halimbawa, reality, ang COVID-19, kasalukuyan din naman tutulungan tayo ng ating Panginoon. A very present help in trouble. Tingnan niyo ito. Tayo, halos ito na yung huli natin ngayon dahil sinabi na sa atin ng Presidente na dapat makiisa tayo. So, mawawala ang iyong lingkod dito. Pero gusto kong malaman nyo, hindi ko man kayo makakasama, pero ang Diyos makakasama kayo. Hindi ko man kayo matulungan. Sabihin na natin na, dahil kasi kung magkaroon ng tawag doon ay community quarantine, yung Pasig at saka San Juan. Kasi naman tayong dalawa, para bang magkadikit talaga Kung anong meron sa Pasig, ganun din sa San Juan. Di ba? So, kung sakasakaling magkaganon man, kung tutuusin, kung walang ganyan, pwede naman akong pumunta sa inyo, tulungan kayo kung meron kayong problema, di ba? Tatawag lang kayo Pero kung nakasarado na, hindi na ako makakapunta sa inyo. Pero one thing is sure, God is a refuge, a very present help in trouble. Ganun yun Okay? Alright, so let's move on. Another point natin is, thy staff, they comfort me. Sabi nga noon ni King David, actually, ito ay para bang pambata na lang Nung ang aming anak ay maliit pa, si Miko, tuwang-tuwa yung mga dumadalo rito dahil kasi pinarecite namin siya Ano lang siya noon, 5 years old Nung pinaakyat namin dito, no, si Miko, okay? Siya lang sa aming mga anak ang nag-recite ng Psalms 23. Sabi niya gano'n, Psalms 23, the Lord is my shepherd. Ganun siya naman, Tuwang-tuwa kami gano'n. Pero gusto ko malaman yung gaano ba sa inyo ang dating ng Psalms 23. Naintindihan nyo kaya yun? Na kaya isinulat yun para gayahin natin si King David na gawin natin ang ating Panginoon na pastol. Bagay, sa totoo lang talagang ang ating Panginoon na ang ating shepherd. Kaya lang, bagamat siya ang ating shepherd, ikaw ba bilang tupa, talagang kinukonsider mo siyang shepherd. Yun Kumbaga, parang katulad na tayo ay mga disciple, tayo ay mga Christian, siya yung ating teacher. Ang question ay, ikaw ba talaga nagpapaturo sa Kanya? Kaya ngayon, going back doon sa sinabi ni David na, the Lord is my shepherd. So maraming mga binanggit doon. Pero pagdating dito, sabi, yea, though I walk through the valley of the shadow of death. So, ibig sabihin, nasa bingit na ng kamatayan. Bakit nasa valley of the shadow of death? Kasi yung lugar, yung valley, pag sinabing valley, nadirito yun. Okay? Lumalakad sa dalawang bundok. Okay? Kaya valley. Pag naglalakbay yung mga tao sa valley, may mga tulisan sa bundok. Kaya sila ay nasa panganib. Naintindihan niyo po? Kaya kahit na raw nasa lugar ng panganib, ang sabi nga doon, I will fear no evil. Kung tutuusin, yung COVID-19 ay parang mga tulisan na mangungulimbat sa atin. Pero pagka ang Panginoon ang iyong pastol, hindi ka dapat matakot. I will fear no evil. Walang masamang katatakutan. For you are with me. Pagkasama mo siya. Nung bata nga ako, si Pastor Chen kasi kuya ko siya Okay? At buong tiwala ko sa kanya kasi masigit siya sa akin dahil matanda siya, tapos siya yung karakarate. So, pagka may ko, nakadepende ako sa kanya. Pagkasama ko siya, hindi ako kinakabahan. Tao lang yan. Amen? Paano pa yun sa Diyos? Pagkasama mo ang Diyos, hindi ka dapat mahadlok gihapon. No? Kaupod natin ang Diyos. Di ako mahadlok. Di ako,
kaupod natin ang Diyos. Di ba? Ganun eh. Sa mga Bisaya dyan, kaway-kaway naman. Okay. Di ba? Yun eh. Sabi nga dito, I will fear no evil for you are with me. Malaking issue yan. Kung tutuusin, yan din yung sinasabi nila Moses. Huwag mo na kaming dalhin doon kung hindi mo naman kami sasamahan. Sabi ng Panginoon, sasamahan kayo. At sa ating kapanahunan, talagang ina-assure niya tayo, I will never leave you. Hindi ko kayo iwanan. Nor forsake you. Okay? Hindi ka tatalikdan. Pag sinabing tatalikdan, talagang hindi ka lang iiwanan, hindi ka nga pababayaan. Ibig sabihin talagang ipagtatanggol ka ng ating Panginoon. Kaya ngayon, makita niyo yung semicolon, di ba? Ibig sabihin karuktong. Bakit hindi siya matatakot? Your rod and your staff, they comfort me. Yung rod, yun ay, yung rod, yun ang panlaban. Panlaban yun. Sa mga kung sino man, ang nag-aalaga ng tupa, pag mayroong mababangis na hayop, yun ang gagamitin. Panlaban. Okay? Yung rod. Yung staff naman, yung mayroong ganun, na kung saan pag naliligaw ka, habulin ka, ibabalik ka sa kawan. Kaya kumpleto ang shepherd. Merong protection, merong paghabol sa iyo na hindi ka mawala sa plak. Palakpakan po natin ating Panginoon. Okay? Kaya sabi, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Ma-imagine mo sa harapan ng mga kaaway mo, nakukuha mo pang magkainan, magsaya. Amen? Kung tutuusin nga, after this, yung gawain natin ngayon, may proposal si Freddy Aliquer. Alam mo naman yan, di ba? Pag mga binisaya agad, ay, lako, ang hilig niyan sa mga kasiyahan. Oh. Lulubi-lubi angay. Okay, pasagdi lang doon sa mga hindi Bisaya. Okay? Ibig sabihin kasi, ang mga Bisaya kasi, mahilig sa saya. Kaya naisip niya pa na pagkatapos ito, kakain daw tayo. Kaya lang sabi sa kami, bawal. Oh, sayang. Okay, wala tayong magagawa, bawal eh. Sayang, laking kikitain sa atin ng kainan. Tama po ba? Eh, yung mga anak ko niyan, pag dinala tayo sa labas yan, eat all you can. Eat all you can. Kaya lang, ako lang ang tagabayad. You buy all you can. Alright, anyway. Pay pala, okay. Alright, so anyway, going back here. Sabi nga you prepare a table before me in the presence of my enemies. Kaya dito kung tutuusin, ang ibig ipahiwantig lang, pag ang Panginoon ng yung shepherd, wala ka ng katatakutan eh. Maging yung mga kaaway mo, nakukuha, may problema ka na, nakukuha mo pang mag-enjoy. Hello? You anoint my head with oil. My cup runs over. Surely, ito na kunin natin, surely, tiyak. Sabi natin, surely. So natitiyak niya. Anong mangyari? Goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Yung kanyang buhay. Ang umahabol sa kanya ay goodness and mercy. Hindi siya hinahabol ng kapahamakan. Goodness and mercy. Kaya ang tanong ay, ano ang humahabol sa inyo? Di ba? Meron ganun. Nako, ang pangit nangyari. Hinahabol tayo ng malas. Tama po ba? Kaya kung pangit ang nangyayari sa iyo, maaring hindi ang Panginoon ang iyong shepherd. Kasi pag ang Panginoon ang iyong pastol, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Kaya wag niyong siraan yung mga gumaganda ang buhay. Maaring sila ay kinoconsider nila ang ating Panginoon ang kanyang pastol. Palakpakan po natin ating Panginoon. Alright, kaya ang pinakamaganda, and I will dwell in the house of the Lord forever. Kaya dito, makita natin na sa panahon ngayon, na talagang reality, na merong danger, pag ang Panginoon, ang iyong shepherd, you will be comforted. Thy rod and thy staff, they comfort me. Palakpakan po natin ating Panginoon. Alright. So another point natin is, ito, ang maganda. Ito ngayon ang sikat na talata sa ating kapanahunan. Bagay, hindi niyo masasabing ako yung nangopya dahil kasi matagal ko nang sinasabi ito. Ngayong panahon na ito, ay sumikat siya. Salamat naman at maraming mga Christian ang ginagamit yung Psalms 91, verse 9 to 10. Pag tayo ay nakahiwalay-walay, malimutan nyo man yung ibang mga talata, wag lang itong Psalms 91, verse 9 and 10. At pwede nyo i-share sa inyong mga mahal sa buhay. Mga anak, asawa ko, kaibigan, kamag-anak, kung gusto nyong kayo ay mayroong protection from the Lord, ito ang pangako ng Diyos. Pakita natin, because you have made the Lord,
who is my refuge, even the Most High, your dwelling place, no evil shall befall you. Tingnan ito, ano ang dahilan? Sabi, because you have made the Lord. Okay? Dahil ang Panginoon, ginawa nyo, itong Panginoon na ito na yung sabi ng psalmist, siya, ay refuge siya rin, ito yung lugar ng safe place, maging ang Most High, na your dwelling place, dito ka nananahan. Ibig sabihin, ito talaga ang iyong buhay, nananatili ka sa Kanya. Okay? Pag ang isang tao ay ang kanyang tahanan, ang Panginoon, yung mga tinuturo ng Diyos, yun ang kanyang pinamuhay, hindi siya lumalayo. Okay? Kung kabilang sa pamilya ng ating Panginoon, no evil. Sabihin natin, no evil. Kaya yung nilagay ko, evil, no, ibig sabihin yung evil dito, walang darating na babagsak sa'yo. Kaya, no evil shall befall you, nor shall any plagues. Itong virus 19 na yan, yung COVID-19, sa Bible natin, sa Old Testament, plague. Pagdating sa New Testament, pestilence. Sa term lang natin ngayon, virus. Pero lahat yan, salot, peste. Okay? Mga bagay na nakakahawa at ikinamamatay ng mga tao. Sabi, wala raw ganyang lalapit sa inyong tahanan. Kaya dito, ang aking dalangin una sa aming tahanan. Walang sino man sa amin magkaroon ng yung sakit na yan, yung COVID na yan, yung virus na yan. Dahil kasi, lalabas, nagkasala kami. Kaya, how I wish wala sino man sa amin na magkaroon ng ganitong COVID-19. Una yan sa amin. Second, sa buong Guild's Fellowship, na walang sino man sa atin ang magkaroon. Lalo na kayong mga dumalo ngayon. Kayong lahat ang dumalo. Walang sino man sa inyo. Kaya kung nasa ayos, una, pamilya namin. Second, kayong dumalo. Kasi narito kayo eh. Sabi ganyan, yan, ang napala nyo kasi pinagbabawal na, sumigi pa kayo. Tama. Pero kung walang nangyari sa atin, nalampasan natin ang ganitong bagay, masabi natin kasi, kami po kasi ginawa naming tahanan ng Diyos. Ibig sabihin, doon kami nananatili sa Kanya. Bagay ganito, no? Bakit ba tinawag na dwelling place? Okay. Gusto ko malaman nyo, yung, albawa, in Christ, na kay Kristo ka. Okay? O, para mas madali. Sabi nga doon, ang Panginoon hindi nakapag-fellowship sa darkness. So, dalawang bagay yan. Tayo ay nasa liwanag. Okay? Nasa liwanag. Pag tayo ay nasa liwanag, in the Lord, in Christ. Pag tayo ay nahatak ng sanlibutan, sa kasalanan, in darkness na tayo. Kaya pag nananahan ka sa Panginoon, ibig sabihin, nandoon ang iyong fellowship. Naroon ka sa Kanya. Wala ka sa kasalanan, nasa Panginoon ka. Naintindihan niyo po? Kaya pag yun ang iyong place na lugar, walang masamang babagsak sa iyo. Kaya over and over, tinuturo ko sa inyo na iwasan natin magkasala. Kasi pag wala tayong kasalanan, nakakatiyak tayo ng security sa ating Panginoon. Walang salot na darating sa inyong tahanan. Palakpakan po natin natin, Panginoon. Dagdagan natin ng verse 11. Dagdagan natin ng verse 11. Ang sabi nga lang sa verse 11 is this. Okay? Sabi nga lang dito, for He. Okay, so once again, merong semicolon. Paano tayong hindi papasukan ng salot yung ating tahanan? For He shall give His angels charge over you. So pinag-utusan niya. Inutusan yung charge. Inutusan yung mga anghel. Na ano? To keep you in all your ways. Ibig sabihin, meron tayong protection sa lahat ng ating gagawin. In other words, kaya hindi tayo maanuhan ng mga bagay na masama, maski na yung mga sakit na yan, kasi meron mga angel na nagbabantay. Hello? Ang mga demonyo, gusto nila talaga tayong magkasakit. Number one, ang inyong pastor. Tuwan-tuwa yan pag ako ay nagkasakit. Okay? Kasi pag nagkasakit ako, mako-confuse yung mga member, hindi maniniwala. Pero kung ako ay nasa ayos sa kalagayan, nakikita yung truth ng Word of God, ay yun na nga. So, ibig sabihin, may mga anghel na magbibigay sa atin ng protection. Pastor, kaya ng mga anghel protektahan tayo sa diyan sa COVID-19? Of course, wala kang mask. Okay? Sabihin na natin, ubusan ka ng mask. Tapos may sakit.
Una, pwede naman yung mikrobyo sa lagin niya na yan. Amen? O kaya naman, ikaw mismo, alam niya yung meron niyang COVID, ilalayo ka na dyan, mapunta ka sa iba. Maraming paraan para tayo pag-ingatan ng anghel. Naintindihan niyo po? Reality ang angel. Reality din ang demonyo. Naintindihan niyo? Ang demonyo gusto niya tayong mamatay. Pero the mere fact, kung tutusin, bago tayo nakapunta rito, maraming paraan ng demonyo para pigilan tayo eh. Pero dahil kayo narito, nagtagumpay ang ating Panginoon. Okay? Yan. Okay, tandaan niyo yan ha. Yan ay maganda. Another point natin is, let us come boldly. Let us come boldly unto the throne of grace. Ito ang isang paborito ko talaga. Sa panahong ito, Hebrews 4:16. Ito rin yung message natin kaninang umaga, na kung saan ang sabi nga doon, let us come boldly unto the throne of grace that we might obtain what? Mercy. Malaking bagay yung mercy. Kung tutuusin, ang mercy ay bunga ng pag-ibig ng Diyos. Kasi hindi naman mahabag ang Diyos sa atin kung hindi niya tayo mahal. Now, ang sabi nga nun ay lumapit sa trono ng biyaya. Ang sabi ko nga sa morning worship service, ang isang bagay na natutunan ko sa panahon ito ay yung pagbigay ng Diyos ng pakikitungo sa tao. In the Old Testament, mercy seat ang tawag. At bago naman sila makalapit dun sa mercy seat, ay yung high priest lang pala nakakalapit. Yung mga tao, hindi. Pagkatapos, napakarami pang seremonya na pagwiwisit ng dugo. Pero nung si Jesus ay nakako sa krus, ay pwede na. Sabi natin, pwede na. Lakasan natin, pwede na. Sabi nga nun ni Jesus, it is finished. Kaya nahati yung kurtina at ngayon pwede nang lumapit ang sinuman. Kaya sabi, let us come boldly to the throne of grace. Okay? In the Old Testament, merong high priest na dumalapit. Yung sa atin, hindi nalalapit ang ating high priest dahil kasi naroon na si Jesus, seated on the right hand of the Father. Kaya pwede na anytime na lumapit dahil naroon na si Jesus, yung ating high priest. Palakpakan po natin ating Panginoon. At pag tayo ay merong problema, bagay dito ang issue ay kapahingahan. Rest. Sabi nga noon ay tayo ay magsumikap. Dahil kasi merong kapahingahan na nakalaan para sa atin. Magsumikap tayo na makamit natin yung kapahingahan. Kasi kung hindi tayo magsusumikap na magkaroon ng kapahingahan, ay tayo, kahit na naligtas tayo, pero yung buhay natin, walang pinagkaiba doon sa mga hindi mananampalataya. Ang buhay natin ay miserable pa rin. Tingnan mo nga, katabi mo niya kung mukha niya pang-Kristiyano na. Pag yan ay yung mukha niya katulad pa rin ng unbeliever, problemado, ay hindi tama yan. Wala yung kapahingahan. Pwede kang maligtas, pero hindi mo na-avail yung rest. Kaya nga sinasabi nga noon, let us avail, no? Magsumikap tayo na makamit yung rest. Huwag natin tularan yung mga tao na pinalaya ng Diyos doon sa Egypt. Pagkatapos pagdating doon sa papasok na sila para doon sa pangako ng Diyos na land flowing with milk and honey, na kung saan doon na sana sila magkakaroon ng kapahingahan, ay hindi nila na-avail kasi nagreklamo sa Diyos at hindi sila naniwala na talagang binibigay ng Diyos. So sa ating kapanahunan ngayon, parang hindi reality na pwede tayo maging mapayapa sa panahon ito, na nanenervous tayo, ay hindi tama yan. Kaya tayo ay dinala ng Diyos dito, merong ganitong mensahe concerning protection, para pag umuwi kayo, kalmante na. Kumbaga, parang wala lang. No? Parang, kaya naman ng Diyos yan eh. Kasi, let us come boldly nga to the throne of grace that we may obtain mercy. Malaking bagay yung issue ng mercy pag naawa. Pag naawa, tutulungan ka. Bagay ka naman eh, di ba? Yung awa, pag naawa, He will take action. Kaya nga nung lumapit yung nakapako kay Jesus, Jesus, remember me. Yung kanyang apila kung tutuusin, indirectly na, maawa ka sa akin. Kaya tulungan mo ko. Ang ating Panginoon naman, makita mo yung mercy niya, paglapit eh, today you shall be with me in paradise. Kaya dito, pag tayo naka-obtain ng mercy, you will find grace. So once again, ang bunga ng mercy, makakasumpong ka ng biyaya. Kaya sa panahong ito, kung tutuusin, tayo ay nagsusumikap ng mga tao, maghanap ng pera, maghanap ng mga pangailangan,
Pero ang hanapin mo muna, lumapit ka muna sa trono ng biyaya ng Diyos, magkaroon ka ng mercy, magugulat ka na lang yung mga pangangailangan, no? Mo sa panahon na merong krisis, ang Diyos ang susupply dito. Hello, He will make a way of escape. God will make a way. Where there seems to be no way. Alright? Kasi siya talaga ay grace to help. Yung biyaya na matatagpuan mo, ito ay tutulong. Tignan mo, ha? Bago pa yung lumala, sabing gano'n ng nanay ni Sarah, may problema ako eh. Sabi ko, anong problema nyo? Ang dami naming mangga. Sabi ko, yung problema nyo, ibigay nyo sa amin. Hindi namin tatanggihan yan. No, yung problema nyo, yung mangga. Oo, yung usapan lamang namin ganun, ay naibigay nga sa amin yung problemang mangga. At ngayon, napapakinabangan na namin yung vitamin C sa mangga. Mahalaga ang vitamin C sa panahon ngayon. Pag malakas ang iyong resistensya dahil sa vitamin C, ay, hindi mapaproteksyonan ka against COVID-19. Kaya yung binigay ko sa inyo, huwag nyo itinda yan. Sabi mo, huwag itinda yan. Inumin niyo. Okay na. You will find grace to help. So anyway, kung sakasakali, malay mo, iba sa atin, awa na ang Diyos, kaya meron kayong biyayang ganun eh. Tama? To help in time of need. In time of need, okay? Tayo ngayon ay, ano pang kailangan natin ngayon kung tutuusin? Okay? Tayo ay maproteksyonan against COVID-19. Palakpakan po natin Panginoon. Okay. Teka. Protection, okay. So, lapit lang sa trono ng Diyos. Last point natin is this. Till we have sealed. Revelation 7 verse 3. Tingnan niyo ito. Nagwawakas yung istorya ng Bible, pinakikita rin na iba yung tao ng Diyos. Bago darating ang ating Panginoon, kung tutuusin, ay gaya ng sinabi ng ating Panginoon na lalaganap ang Ebanghelyo. And this gospel will be preached unto all the world, and then the end will come. So yung end doon, kung tutuusin, hindi wakas ng mundong ito. Kundi, pag sinabing wakas ng mundo, wakas lamang ng paghahari ng mga Gentiles. Okay? Ibig sabihin, magwawakas na yung paghahari ng mga Gentiles, ang maghahari naman ang nation Israel, ang ating Panginoon. Okay? So, ang isang sign, very clear sign, this gospel of the kingdom. Lalaganap ang ebanghelyo ng issue ay kingdom of God, ang karya ng Diyos. Okay? So, lalaganap yan. At sinong gagamitin ng ating Panginoon? Hindi ako. Kundi hindi tayo. Sabi mo, hindi ikaw. Ang gagamitin ng ating Panginoon ay mga Hudyo uli. Aalisin niya uli yung mga Gentiles, ang church, aalisin niya para gamitin niya uli yung kanyang mga tao. Yung mga tao niya na nag-fail nung araw, this time, they will not fail kasi the Lord will choose na mga certain na mga tao para lumaganap ang Ebanghelyo. There will be two prophets. Two prophets, great prophets, Elijah and possibly si Moses. Pero aside from them, merong maraming mga manggagawa. Ang sabi nga nun dito, saying, do not harm the earth, the sea, or the trees till we have sealed the servants of our God on their foreheads. Ngayon, kung tutuusin yung COVID-19, tayo lamang mga tao ang apektado. Pero dahil isang oras, meron salot na maapektuhan ang lupa, ang dagat, at maging mga puno. Okay? Lahat yan maapektuhan. Sabi, wag mo munang saktan. Ibig sabihin, babagsak na yung salot, pero pinigilan hanggang till we have sealed the servants of our God on their foreheads. Bakit lalagyan ng selyo, ng tatak, yung mga lingkod ng Diyos? Kasi yung mga lingkod ng Diyos, maglilingkod sila. Kaya nga sila tinawag na lingkod, maglilingkod sila. Parang katulad natin ngayon, tayo ay naglilingkod. Bakit hindi tayo natakot na sa gitna ng ganyang baka mahawa tayo? Kasi tayo, kung tutuusin, we have sealed of God. Pastor, gawa-gawa mo lang ata yung sealed. We are sealed by the Holy Spirit. Ephesians chapter 1 verse 13, we are sealed by the Holy Spirit unto the day of
redemption. Yung day of redemption, yung redemption ng ating katawan. Pag kinuha tayo ng Diyos, natubos na yung katawan natin. Magiging katulad ni Jesus. Yun naman ang pinaka-redemption natin. Na-redeem na yung ating kaluluwa, pero yung ating katawan hindi pa. Kaya yun ang day of redemption, ang binigay sa atin ng Holy Spirit, we have that seal. Kaya kung tutuusin, yung lahat ng mga tao ng Diyos, merong tatak ng Diyos. Ngayon, yung mga Hudyo, pag kinuha tayo, wala pa silang tatak. Kaya ngayon, kailangan silang lagyan ng seal sa kanilang foreheads. Bakit sila kailangan magkaroon ng seal? Para hindi sila maapektuhan ng mga salot. Kung paano sa panahon doon sa Egypt, ay hindi naapektuhan yung mga tao ng Diyos, ganun din ang gagawin. Bagay ganito, yung pinaka-final talaga, nagpahid ng dugo. Doon sa mga hamba ng mga pintuan. At nung dumaan yung judgment, yung lahat ng mga may dugo, ang hamba, simbolo ng kamatayan ni Jesus, ng dugo ni Jesus sa krus, ay hindi sila napahamak. Yung mga Egyptian lamang ang talagang napahamak. Okay? Pero gusto ko malaman nyo, hindi lamang mga Hudyo ang nandoon, basta lahat nakapasok doon sa bahay, basta ang hindi tinignan kung sino yung mga tao, ang tinignan yung mga merong dugo, merong dugo doon sa mga hamba. Kaya kung tutuusin, pag dumating yung judgment, during that time, ang titingnan dito yung selyo. Mahalaga yung selyo. Ang selyo ay mark of ownership. Pag ikaw ay pag-aari ng Diyos, hindi ka magagalaw ng salot, ng judgment. Okay? Alright. So, yun ang ibig ipahiwatig. Kaya ngayon, anong dapat natin gawin? Yamang nalaman natin ng ganitong bagay. Una, let's trust the Lord. Magtiwala ka sa Panginoon. Sabi magtiwala ka. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Ang Diyos, binigyan niya tayo ng napakaraming mga halimbawa ng pagtitiwala. Nang sino mang nagtitiwala ay hindi nabibigo. Na talagang tinutulungan ng ating Panginoon. At ina-assured na talagang meron tayo bilang mga tao ng Diyos, talagang hindi tayo mapapahamak. At lalong-lalo na kung ikaw ay sumusunod sa Kanya, talagang walang salot na babagsak sa inyong tahanan. And then, secondly, let's tell others of the coming wrath of God. Ang Panginoon, magbabagsak siya ng Kanyang salot. Kaya ngayon, pakita natin yung end verse natin. May kaugnayan dyan sa salot na yan. End verse, Revelation 3:10. Ang sabi nga nun dito, because you have kept my command to persevere, I will also keep you from the hour of trial or hour of temptation which shall come upon the whole world to test those who dwell on the earth. Tingnan nyo ito. Sa ating kapanahunan, okay, sige, praise and worship. Sa ating kapanahunan, marami ang nagpo-profess na sila ay mananampalataya. Okay? Kung tutuusin sa gustong mangyari ng ating gobyerno, ay lahat talaga huminto sa religious gatherings. Unfortunately, may mga taong hindi umaayon. Kaya ang tanong ay, alin ang tama? Yung umayon sa gobyerno o hindi umayon? Yung iba sinasabi nila, hindi kami aayon dahil kasi buhay ang aming Diyos. Tayo ba? Ibig bang sabihin, pag huminto tayo rito, hindi tayo naniniwalang buhay ang ating Diyos? Ay, hindi. Tayo ay sumusunod lamang sa gobyerno. Ito ang huli nating gawain dito kasi pinagbabawal. Pero it doesn't mean mahihinto yung ebanghelyo. Ang inyong lingkod, maski na sa aming bahay, pwede nyo marinig yung mensahe. Tayo hindi bayaran. Kaya mapapansin nyo, kahit wala tayong offering, nagagawain tayo. Okay? Kung ito ay business, talaga ipaglalaban natin ang laking lugi, isang buwan na walang gawain. Pero ito ay hindi money-oriented. Ang ating gawain ay ang ating talagang ginagawa ay ang pagsunod sa ating Panginoon. Ang sabi sa Revelation chapter 3, verse 10, because thou hast kept the word of my patience, I will also
deliver you or kept you out of the hour of temptation. Alam niyo po, meron talagang hour of temptation, of hour of trial. Kung itong COVID-19 ay nakakatakot na, hindi pa nga kung tutuusin yan ay nakasulat sa Bible, how much more yung nakasulat sa Bible na grabe talaga ang mangyayari, mga tao sa sobrang tindi ng hirap ay talagang mumurahin na nila ang Diyos. Sa sobrang init ng panahon, sa sobrang hapdi ng mga sugat, sa sobrang tindi ng mga poison o kamandag na kailang mararanasan. Napakaraming mga bagay na kung ngayon buti pa nga tayo ay nakakain. During that time, pati ang pagkain, tubig ay apektado na. Pero napakabuti ng Diyos. Alang-alang sa kanya mga hinirang ay paiiksi niya ang mundo ito. Pero ang maganda nito, itong sinasabing Revelation 3:10 na kung saan, because thou hast kept the word of my patience, I will deliver you from the hour of temptation. Sino itong sinabihan? Itong church ng Philadelphia. Sila'y kukunti lang. Kaya dito makita natin, hindi paramihan ang kaligtasan. Hindi paramihan ang parang dakilang church. Kung tutuusin kahit na maliit lang, at ito na nga ang church ng Philadelphia, maliit sila, maliit ang kanilang strength, pero sila ay i-deliver ng ating Panginoon. Ang ibig sabihin na ganito, kung totoo tayong church ng ating Panginoon, bagamat darating yung poot ng Diyos, kukunin niya muna tayo. The Lord will deliver us. He will keep us out. Aalisin niya muna tayo bago ibagsak ang judgment. Kaya ang mga tunay na church, hindi makakaranas na matinding kapighatian o poot ng Diyos sa mundo ito. Dahil tayo ay kukunin niya. Ang makakaranas nito, yung mga taong hindi naniwala sa Ebanghelyo. Kaya tayo ay magpasalamat sa ating Panginoon. Sa inyong mga viewers, napakadali naman ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay pananampalataya lamang kay Jesus. Tanggapin niyo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Yung tunay na Jesus, yung nasa Bible, hindi yung mga peke. Yung mga nakikita ng ating mga mata, hindi yan si Jesus. Yung gawa ng kamay ng tao, hindi yan si Jesus. Ang tunay na Jesus, nakasulat sa Bible. At ang tunay na Jesus ay hindi tao lamang. Ito po ay Diyos na nagkatawang tao. Pag tinanggap niyo si Jesus, ang sabi nga ng Bible, whosoever shall call upon the name of the Lord will be saved. Anumang oras, anuman ang kapanahunan, ang salvation is the same. Tawagin ng Diyos na may pananampalataya kung sino si Jesus, and we will be saved. At pag ikaw ay naligtas, you are assured of the rock of salvation. Let's sing, you are the rock of my salvation. Diyos na makapangyarihan sa lahat at aming Ama na nasa langit, tunay na nasa kamay mo ang lahat ng bagay. Kaya hindi po kami matatakot at sa iyo lamang po kami magtitiwala na maging sa mga oras ito, you are a very present help in time of need. Ang dalangin po, Panginoon, walang sino mang mapahamak sa lahat ng mga kapatiran kabilang sa Jill's Fellowship. Kaya dalangin, Panginoon, naway maranasan ng bawat isa ang kapayapaan
hindi lamang sa bansang Pilipinas, baging sa lahat ng mga bansa. At nilalapit ko rin po, Panginoon, sa iyo ang mga viewers po namin, yung aming mga kamag-anak, yung aming mga kakilala, kaibigan. Ang dalangin po namin kung sila'y maniniwala sa mga message na narinig po nila ngayon, Lord, bigyan niyo po sila ng kapayapaan, kapanatagan. I-assure po sila na nothing will happen dahil kasi kayo po ay nangangako na you will deliver us, for you are our rock of salvation. I believe in you.